Ang paggawa ng bahay ibon ay hindi mahirap pero kailangan ng oras, paghahanap ng materyales at tamang kagamitan. Ang bahay ibon ay mukhang simple lang sa unang tingin. Para makagawa ng tamang bahay ng ibon, dapat sundin ang tamang sukat at pamantayan. Ganito lang talaga tayo makakatulong sa kapatid nating may pakpak. Ang pagkakamali ay maaaring magdulot ng masama at ikamatay ng mga inakay. Malaki ang naitutulong ng mga ibon sa hardin at taniman dahil kinakain nila ang mapanirang insekto. Kaya mahalaga silang akitin. Isa lang na bahay ibon ay masyadong kaunti. Kailangan ay kahit 5. Naisip ko kung paano gumawa ng 5 bahay ibon agad na halos hindi naman mas matagal kaysa sa paggawa ng isang bahay ng mga langay-langayan. Ang multipalapag na bahay ng langay-langayan ay nakakatipid ng oras at pagod. Channel, mga awit ni Yasha Kosyak para sa inobasyon sa lahat. Parang sa panahon natin ngayon, halos imposibleng makaisip ng bago. Pero hindi, posible pa rin pala. Pag-usapan natin isa-isa, kamusta sa lahat? Tinatawag kong peking troso ang biga na binuo mula sa 4 na tabla. Sa pagputol ng peking troso bilang pyesa, mapapabilis ang paggawa ng bahay ibon dahil nakakatipid ito ng oras sa pag-aayos ng mga bahagi. Nabanggit ko na ang paraang ito sa nakaraang video tungkol sa aming matataas, mainit at produktibong taniman. Pagkatapos kong putulin mula sa 2 metrong peking troso para sa 2 magkahiwalay na bahay ibon, may natira pa akong mga 1 metro at 40 sentimetro. Kailangan mag-iwan ng reserba para sa bubong, kaya gawin na lang nating 130 kapaki-pakinabang na sentimetro. 130. Hatiin sa 5. Lalabas. Makakakuha tayo ng 26 na sentimetro para sa bawat apartment. Bakit ang mga nakatira sa lungsod ay nakatira sa mga matataas na gusali? Dahil mas mura ang ganitong uri ng tirahan kumpara sa individual na bahay. Ganoon din ang plano ko para sa mga ibon. Gumagawa ako ng marka sa pagitan ng palapag. Inilalagay ko ang mga pasukan at mga maliit na pinto sa taas na 19 at kalahating sentimetro mula sa ilalim. Upang mapadali ang susunod na gawain, pansamantala kong tinanggal ang napiling tabla para sa harapan ng bahay ibon. Nagkaproblema dahil makapal ang mga tabla kaysa kayang butasin ng koronang pambutas ko. Pero nakahanap ako ng solusyon. Itutuloy. Kung di ko tinanggal ang tabla, di ko ito magagawa. Ang kisame ng apartment ay siya ring sahig ng isa pa, halatang matipid. Parang nasa bote ka lahat. Umaatras ako ng 3 sentimetro mula bukana at nagbubutas para sa patungan. Ang peking troso ay gawa sa pinakinis na tabla na 100 at 40 mm x 27 mm. Binili ko ito sa construction supply store. Pagkatapos pagdugtungin, ginrinder ko ang labas ng troso gamit ang flap disc at pinabilog ang mga gilid para mas natural at matikas ang itsura. Inilipat ko ang marka ng panghati sa dulo ng troso. Pinuputol ko ang mga panghati mula sa tablang 100 at 15 mm ang lapad. Saktong sukat nila. Walang dagdag na ayos na kailangan. Bumili ako ng materyales para sa patungan na 15 mm ang diameter, 10 mm lang ang pinakamalaking drill bit ko at 22 mm ang pinakamaliit na hole saw ko. Kaya kinailangan kong gumamit ng paraan ng pagbutas at pagkatapos ay inayos gamit ang bilog na hasaan. Para maranasan ng mga ibon ang ginhawa sa bagong tirahan, pinakinis ko ang mga butas gamit ang liha. Matapos ang video sa paggawa ng bahay ibon, may mga eksperto nagsabing hindi dapat lagyan ng patungan dahil baka upuan ng uwak at sirain ang bahay ibon. Pero naisip ko, bihira lang ang uwak dito. Hindi takot ang mga ibon at kahit saan sila gumagawa ng pugad. Sa totoo lang, ang bahay ibon ay pangkalahatang tawag sa mga artipisyal na bahay para sa mga ibon. Dito,
Hindi lang uwak kundi pati tamsi, pipit, maya, at iba pang maliliit na ibon na dating nakatira sa mga butas ng puno. Malaking ibon ang uwak kaya dapat hindi bababa sa 20 parisukat na sentimetro ang sukat ng sahig ng bahay ibon para dito. Para sa ganitong bahay ibon, kailangan ng gilid na tablang may 20 sentimetrong lapad pero mahirap itong hanapin. Mas bagay ang mga bahay ibon ko para sa tiktik at maya. Malalaman natin sa panahon, si Seri na mahiyain at ang maya ay nais mamuhay ng ligtas at komportable. Nagpasya akong ikabit ang mga patungan ng ibon ng walang pandikit. Gamit lang ang mga tornilyo para talagang matibay. At pagkatapos, parang paggawa lang ng mga kasangkapang pambahay, ilang taon na ang nakalipas mula nang ako mismo ang gumawa ng aming kitchen cabinet. Naalala ko ang trabahong iyon habang ginagawa ito. Pero dito, mas maliit ang magiging problema kung magkamali. May mas malaki ang bahay, may mas maliit. May natira akong mga furniture fastener mula sa paggawa ng kusina, yung tinatawag na confirmat. Iyon ang napagpasyahan kong gamitin. Para sa pagtornilyo ng mga furniture fastener, gumagamit ako ng hexagonal na bit. Mag-practice ka muna sa paggawa ng bahay ibon, baka makagawa ka rin ng sariling kusina. Puro benepisyo ito. Kinabitan ko ng 3 kumpirmat ang bawat separator, tig-isa sa 3 gilid. Maaaring isipin ng hindi nakakaalam na istante lang ito, pero malinaw ang lahat sa harapan. Siguradong multipalapag ang bahay ng ibon na ito. Gustong-gusto kong gumamit ng grinder na may flap disc. Ngayon ay gumamit ako ng disc na mas pino ang butil. Kamakailan ko lang nalaman ang tungkol sa disc na ganito. Si tatay ang bumili nito sa marketplace. 10 Belarusian rubles lang ito, mas mababa pa sa 300 Russian rubles. Mas magas pang ito kaysa petal disc, pero mas matibay ang kapit. Gaano katagal tatagal ito? Ano ang lifespan nito? Pwedeng gawing 2 side ang bubong na parang bahay o kaya'y 1 side lang na parang kubeta. Ginagawa ko itong 2 side na parang bahay. Sa multipalapag na bahay ibon, iisa ang bubong para sa 5 palapag. Sa 5 magkakahiwalay na bahay ibon, may 20 gilid na pader pero sa atin, 4 lang. Mukhang may ilan na gustong tumira agad. Para magpantay ang mga bubong, dapat mas makitid ng kaunti ang isang piraso kaysa sa kapal ng tabla ng isa pa. Ang ganitong klase ng bahay ibon ay mas natural para sa mga ibon dahil mas kahawig ito ng puno. Ang mga kapatid nating Chino ay hindi dati ganoon katalino, pero sobrang tumalino sila nitong mga nakaraang dekada. Sapat nang maalala kung paano nila pinuksa ang mga kawawang maya noong dekada 50 na nauwi sa matinding taggutom pagkatapos. Nang wala nang lumalaban sa mga uod at sa oransya, naawa sila sa mga maya at binigyan ng kaunting butil pero nakatanggap sila ng nakakatakot na resulta. Kahit sa Unyong Sobyet, binibili ang mga maya. Kami sa Belarus, nirerespeto namin sila. Tingnan mo, anong Khrushchevka ang ginagawa namin para sa kanila. O paano mo ito nagustuhan, Elon Musk? Mas mainam ilagay ang bahay ibon na nakaharap ang pasukan sa silangan. Dahil dito, mas mabilis uminit ang mga tirahan ng ibon tuwing sumisikat ang araw. Ang silangang pader ng paliguan at utility building ay perpekto dito. Malapit nang maging luntian ang hardin at tatakpan ang tirahan mula sa sikat ng araw. Makakabili ng mga gamit para sa bahay ibon sa construction supply. Sa Belarus, sinusubok nila ang tibay ng mga bihasang manggagawa. Kapag nilalagay nila ang ganitong paninda sa malalaking tindahan ng konstruksyon, pati sa pintuan,
Para sa iba, dito na siguro matatapos ang punta nila sa tindahan o baka di na ituloy ang paggawa ng bahay pugad. Nakakatuwa, ganito na rin ba kahit saan o dito lang? Muntik kong makalimutan ang mahalagang bagay dahil nagamit ko na ang mga tabla. Mahirap sa inahing ibon lumabas sa pugad kapag makinis ang loob, kaya kailangan itong baguhin. Tinitiyak ko ring madali kong mabubuksan ang pugad kung kailangan para sa paglilinis at ayos. Gumagawa ako ng hiwa sa harap ng mga pugad. Sigurado akong magkakaroon ng titira sa bagong tahanan. Sa aming bakuran, kung saan-saan gumagawa ng pugad ang mga ibon. Sa bubong, ilalim ng dundulin, mga tuya, bakal na bahagi, at poste ng bakod. Dahil sa malalakas na hangin, nahuhulog ang inakay at natatangay ang pugad. Sobrang gulo, kaya siguradong hindi masama ang bagong paupahang tirahan. Panahon na para mag-ayos sa mga manok. Walang nagtatanong kung okay ba ang buhay nila sa kulungan. Mukhang ayos naman. Hindi nila masisira ang lugaw sa mantika. Subukan nilang tumigil. Pwede kang gumawa ng bahay ibon anumang oras ng taon. Halimbawa, ang maya ay pwedeng mag-anak ng 2 o 3 beses kada season. Sa taglamig, ginagamit ng ibon ang bahay ibon bilang tulugan. Karaniwang ginagawa ang bahay ibon mula huling Marso hanggang simula Abril. Dito sa amin namumulaklak na ang mga crocus, kaya tamang panahon gumawa ng bahay ibon. Sa tingin ko, perpektong-perpekto ang lugar na ito. Para mas matibay, nagdesisyon akong maglagay agad ng 4 na hook. Nagpasya akong isabit ito gamit ang alambre. Ikinakabit ko sa harapang bahagi ng bahay ibon. Sa ganitong paraan, hindi ito dapat umuuga. Hindi lahat ng ibon o tao ay gustong umakyat o tumira sa matataas na gusali. Para naman sa iba, ang mahalaga ay ang sofa. Kung saan man nakalagay ang sofa, sa ika-20 palapag o sa sariling bahay, hindi na mahalaga iyon. Maikli ang kawad kaya inayos ko at naglagay ng tabla sa itaas. Dahil dito, mas matibay na ang pagkabit ng bahay ibon. Itaas ang hinlalaki